Magandang umaga po sa ating lahat. Paano po mag-good morning yung busog? Good morning! Paano mag-good morning yung pinagpala ni Lord? Yon! Yon! So tayo po yung magsisimula na. Paano daw mag-good morning yung nag-Sharon kahapon? Yung nag-uwi ng maraming puto, pansit. Diba? Ang lakas, diba? Halatang halata kung sino yung may maraming nauwi. Ayun. Tayo po ba'y pinagpala sa umagang ito? Gulat kayo, nandito ako. Nandito ako, nag-special number lang ako. Gulat kayo, nagulat din ako. Oh, gulat nga din ako. Nagkagulatan kasi kahapon. Pero praise the Lord, di ba? Di ba? Praise God. So, yun, tayo po yung magsisimula na. Handa na po ba tayo? Siyempre, dapat hindi, di ba? Charot. So, dapat oo. Tayo po tumayo. So, bago natin simulan ng lahat, hingin natin yung guidance ni Lord, yung guidance ng Holy Spirit sa ating pananambahan. Anyayahan natin yung presensya ng Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, sa panibagong araw na ibinigay mo sa bawat isa. Lord God, tunay nga, Panginoon, na isang malaking blessing, Lord God, yung magising kami sa umagang ito. Lord, we thank you, Panginoon, na binigyan mo ulit kami ng pagkakataon na mapapurihan ka, Panginoon, ng buong puso. Lord, inaanyayahan namin ang iyong presensya sa mga oras na ito, ang presensya ng banal na Espiritu na samahan kami sa aming pag-aawitan, sa pagbubulay ng iyong salita. Dalangin na pangunahan mo ang Sunday service, Panginoon, mula umpisa hanggang huli, Lord God. Dalangin ko na puspusin mo ang bawat isa, na hindi kami lalabas sa church na ito, Panginoon, na empty. Hindi kami lalabas na kulang, Panginoon. Bagkus kami lalabas na busog sa pagpapala mo, busog na busog sa salita mo. Lord, itago mo kaming lahat na tatayo sa harapan. Tago mo kami sa inyong likuran, Panginoon. Dalangin namin na mag-shine, Panginoon, yung glory mo, na tanging pangalan mo lamang ang dadakilain, tanging pangalan mo lang ang maitaas, Lord God. And Lord, we are not perfect, Lord God, but you qualify us, Lord. You choose us, Lord. You chose us, Lord God. Palagi mo kaming pinipili, Panginoon. Palagi mo kaming pinapatawad. At tunay nga, Panginoon, na deserve mo ang lahat ng pagpapalad, Lord God. You deserve all the highest praises, O God. You deserve all the honor, the glory, Panginoon. And Lord, bigyan mo kami ng dalisay na puso. Bigyan mo kami ng knowledge and wisdom para maunawaan ang iyong salita. At ang inyong lingkod na magbabahagi ng inyong salita sa umagang ito, tago niyo po siya sa inyong likuran. Naway lahat ng lalabas sa kanyang labi, lahat ng salita, Panginoon, ay magsilbing pagpapala sa lahat ng makakarinig nito. Dalangin namin yung aming pagbubulayan, Lord God, ay bumusok sa aming espiritu, Panginoon. Nawa, Lord God, mabasag nito, Panginoon, yung aming matigas na puso, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng kaliwanagan, Lord God. Kagaan ng loob, Panginoon. Nalabas kaming healed, Lord God. Yes, Jesus. Truly, Lord God, na napakabuti mo sa buhay namin. Yes, Jesus. Patuloy ka namin itinataas, Panginoon. Lahat ng ito'y binabalik namin sa inyo. In Jesus' name, Amen. So, may babasahin po ako. Sabi kasi sa mga awit, 105, sabi, dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat, tayo ay tunay na sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila lahat ng mga nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Amen? Dapat magsaya. Araw-araw, minuminuto.
Lahat po ba handa ng sumayaw? Handa ng mag-awitan? Taas natin ang pangalan ng Panginoon. Tunay nga siya'y sapat na. At higit pa. Amen po ba? Sa
katulad, lalala kang katulad. Church! Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Minsan pa! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Minsan pa! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, church! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabay-sabay tayo! Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Hallelujah. Tunay nga sarap magpapuri sa Panginoon. Habang po tayo nagpapatuloy, alalahanin natin ang mga pangako ng Panginoon na ating panghahawakan. Tunay nga ang pangako ng Panginoon ay ating pag-asa at kalakasan. Hallelujah. Sa bawat pagod at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di
sa pagkakabahabahagi, sa pagkakabi-kabi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Ulitin natin. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakabi-kabi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Ikisin ang iyong pag-ibig, ikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo, Panginoon. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Ikisin ang iyong pag-ibig, ikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Minsan pa, pag-isahin mo kami, Panginoon. Isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Ikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Yes, Lord. Lord, salamat po sa iyong mga awitin. Hindi bigay sa aming paalala, Panginoon, na ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang magbibigay sa amin, Panginoon, upang kami magkaisa, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, na mali mo kaming pinagkaisa, Panginoon. At humihingi kami, Lord, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa iyo. Ang mga nangyayari, Lord, sa aming bansa ay isang paalala lamang, Lord, na muli kami ay mag-iinit at manumbalik sa iyo, Panginoon, sa aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo ang aming bansa, Panginoon. At tunay nga, Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Sapagkat kayo lamang, Lord, ang makakapag-ingat sa amin at makakapagligtas sa amin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Sapagkat ang mga awiting ito ay aming inaalis sa iyo, Panginoon. At tunay nga, Lord, nakarapat-dapat ka, Lord, na tumanggap ng papuri, pasasalamat at kadakilaan, Panginoon, sa mga oras nito. Kaya naman, Lord, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan lamang. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Good morning, everyone. Last Sunday, we talked about our mission as a church, how God calls us to join Him in His work of reaching the world. Today, we will continue our missions emphasis month, and our focus today is on one direction. Hindi ito yung sumikat na boy band dati, ha? Yung One Direction. No? Pero, I remember, merong mga youth tayo, no, na kakontemporary nitong One Direction. May mga youth tayo noon. Kaya lang ang kanilang pangalan ay hindi One Direction, kundi Wrong Direction. So today we'll be focusing on one direction, following Jesus with one heart, going all in toward one direction as followers of Jesus. No, kapag sinabing all in, again,
sabi nga ni yung artista, si Rufa May Quinto, todo na to. Pwede ba sabihin natin yung katabi natin? Todo na to. Yan. So, kapag sinabing all in, talagang ito-todo na natin. No? So, pero tanungin natin, ano nga ba itong one direction na ito? Ano bang direction ito? Saan pa papunta ito? So alam niyo po, sa panahon natin ngayon, napakaraming direksyon na pwedeng tahakin ang mga tao. May direksyon ng karir, may direksyon ng kaperahan, may mga relationship goals, direction about success. At minsan, sa dami ng direksyon na yan, minsan para bang sabay-sabay tayong hinahatak ng mga ito. No? So, minsan kinakarir natin yung pera, kinakarir natin yung relationship goals, at kinakarir natin yung success. At pag ito'y nagsabay-sabay, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung ano yung uunahin natin. Hindi natin alam saan ba tayong direksyon pupunta. No? But Jesus calls us to one clear path. One direction, and that is His direction. Yun po ang gusto ni Jesus na tahakin natin. Let's open our Bible sa Matthew chapter 4, 18 to 22. Matthew 4, 18 to 22. Yan, nandiyan po sa ating screen. Tayo po tumayo at sama-sama po nating basahin. Sundan niyo po ako habang binabasa ko po. Babasahin ko po sa English and then pagtapos sa Tagalog. Sabi po dito sa Matthew chapter 4, 18 to 22, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed Him. Going on from there, He saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left their boat and their father and followed Him. Sa Tagalog po, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang nakita niya naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Here we see Jesus called His first disciples, Peter, Andrew, James, and John, to follow Him. And from this story, we'll see three movements of this one direction. Let's bow our heads and let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito na muli niyong pinagkaloob sa amin upang sambahin kayo at pakinggan ang inyong salita. Lord, today we ask that you open our hearts and our minds. Hayaan niyo pong ang bawat salita na maririnig namin ay hindi lang manatili sa aming isip, kundi magbago ng aming puso at magbago ng aming direksyon sa buhay. As we listen to your word, teach us what it truly means to follow you with one heart, one purpose, and one direction. Tulungan niyo po kaming alisin ang mga distractions at mga bagay na humahadlang sa aming pagtugon sa inyong tawag. Empower your servant who will preach today. Fill him with your Holy Spirit so that every word spoken will come from your heart. And as we hear your word, let it convict us, comfort us, and change us. Lord, we desire to follow you fully, not halfway, not sometimes, but all the way, all in. We give you all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Sa umaga po ito, tatlong punto po ang ating titingnan patungkol po sa ating topic na One Direction, Following Jesus with One Heart. Ito po isa sa mga hashtags ng ating bagong administrasyon. Last Sunday, we talked about one body, hashtag one body. Today, we'll be talking about hashtag one direction. Next Sunday, we'll be talking about hashtag one vision. And on the last Sunday, hashtag one mission.
So yun po yung ating mga topics for this whole month of Missions Emphasis Month. So ready na po ba kayo? All in na ba tayo? Yan. So, una po, welcome nga pala kay Pastor Jam. Tumawid pa yan galing pa yan sa malayong lugar. No? Tumawid pa para meron kasing leadership conference bukas, kaya mag-a-attend kami doon. Kaya nandito siya ngayon. So, kasi pag bukas pa siya tatawid, baka tapos na yung bago siya makarating. So, unang punto po na ating pag-aaralan ngayon, sabi diyan, we are called to Christ, the direction of relationship. When Jesus said, follow me, hindi na sinabi doon na follow a religion. Hindi na sinabi doon na follow a set of rules. Sabi niya, follow me. Hindi niya sinabing sumunod tayo sa mga tradisyon, sumunod tayo sa mga set of rules na ibinibigay sa atin ng mga tao ayon sa nakaugalian, ayon sa mga namana, sa mga kanununuan pa. Sabi ni Jesus, follow me. Maliwanag po ito. Very clear. Sabi niya, follow me. At kapag sinabi niyang follow me, hindi niya ibig sabihin dito na sumunod tayo ng half-half lang. Hindi niya ibig sabihin dito na sumunod tayo kapag convenient lang. Hindi niya sinabi dito na sumunod tayo kapag gusto lang natin. He wants us to follow all in. Gusto niya todo-todo kapag tayo ay nag-commit. Gusto niya kapag tayo sumunod sa Kanya ay lahat-lahat. So mga kapatid, it's not about religion. When Jesus said, follow me, it's not about religion, it's about relationship. Yun po ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo sa Kanya. Isang relasyon. Hindi lang isang mababaw na relasyon, kundi isang malalim at malapit na relasyon. Yun po yung dinidesire ng Diyos sa atin na tayo po ay magkaroon ng malalim, malapit na relasyon sa Kanya. That's the original intention of God nung po nilikha niya ang tao. Kaya nung nilikha ng tao ang Diyos, ando sila si Adan at si Eva, nando po, nilagay po niya sa Garden of Eden at doon po sila namumuhay kasama ang Diyos, nakakausap nila ang Diyos face to face. But then, alam naman natin, ang history, pumasok ang kasalanan, kaya nahiwalay ang tao sa Diyos. But then, sa kabutihang loob ng Diyos, sa Kanyang biyaya, tayo po ay Kanyang muling tinubos. Tayo po ay Kanyang hinango mula sa kasalanan at tayo po ay Kanyang pinagharian sa ating puso. At ang nais po niya, magkaroon po tayo ng malalim, malapit na relasyon sa Kanya. Nung po sinabi ni Jesus na follow me, hindi niya sinabi sumunod tayo sa sistema, kundi sumunod sa isang tao. Sino ba itong sinasabi niyang sundan natin? Si Jesus mismo. Sabi niya, sumunod tayo sa Kanya. Kapag sinabing follow me, ang ibig sabihin ni Jesus ay, sumama ka sa akin, makipag-ugnayan ka sa akin, kilalanin mo ako. That's the meaning of the word follow me. Sabi ni Jesus, nung sinabi niyang follow me, kilalanin mo ako. Sumama ka sa akin, sumunod ka sa akin, kilalanin mo ako ng mabuti. Peter and Andrew left their nets. Iniwan nila kaagad yung kanilang mga lambat. Si James and John, ganun din po yung kanilang ginawa. Iniwan nila kanilang bangka, iniwan nila kanilang mga lambat, iniwan nila kanilang tatay doon sa bangka. Bakit? Dahil nakita nila na mas mahalaga si Jesus kaysa sa anumang bagay. Ito po yung nakita nitong mga taong ito, kaya agad-agad silang sumunod kay Jesus. Iniwan nila yung kanilang mga hanap buhay, iniwan nila yung kanilang mga lambat, iniwan nila yung kanilang pangingisda, iniwan nila yung kanilang karir. At sila po ay all in na sumunod kay Jesus. Dahil nakita po nila, na-realize po nila yung pinakamahalagang bagay. At ito po ay ang pagsunod kay Jesus. Sabi sa Mark chapter 3 verse 14, He appointed 12 that they might be with Him. Marami sa atin busy kay Lord. Amen? O busy sa ibang bagay? Marami sa atin, bukod sa busy sa ibang bagay, busy kay Lord.
busy sa ministry, busy sa gawain, pero hindi na nakikipag-ugnayan kay Lord. Nakalimutan na natin yung tawag niya sa atin, follow me, hindi work for me. Akala kasi natin, kapag busy tayo sa ministry, okay na yun na yun. Pero yung heart natin, napakalayo sa Panginoon. Masyado tayong active sa ministry, pero ang tanong, kailan ka huling nag-devotion? Kailan ka huling nag-pray? That's the question. Araw-araw ka halos sa church. No? Kapag linggo, maghapon ka na sa church. Napapagalitan ka na ng mga gulang mo. Sabi nga, busy with the kingdom, but not with the king. So, dapat po balansihin natin yun. Baka masyado na tayong busy sa ministry, pero napapabayaan yung ating personal spiritual life. So kaya pag nagkukumustahan po tayo, maganda kumustahin natin. Kapatid, kumusta na yung devotion na life mo? Kailan ka huli nag-devotion? Pag nagkukumustahan tayo, kapatid, kumusta na yung prayer life mo? Medyo laliman natin yung ating pagkukumustahan kasi madalas yung ating kumustahan, superficial lang. For the sake of, kumusta lang. Sasagot naman isa, okay lang. Samantalang nasa pinakamalalim na pala ng punto ng kanyang buhay, okay lang ako. Ang sabi ng Panginoon, follow me, hindi work for me. Yes, maganda po na tayo nag-i-involve sa ministry, maganda po na busy tayo sa ministry, pero baka nakakalimutan natin yung pinaka-importanting bagay, yung ating relasyon sa Diyos. Si Mary at si Martha, yung magkapatid, busy si Martha sa kusina, nag-prepare ng mga pagkain, papakain na doon sa kanyang mga bisita, papakain kay Jesus. Pero si Mary, nandun sa paanan ni Jesus, nakikinig sa pagtuturo ni Jesus. Nainis yung kanyang kapatid, nakakita yung kapatid, nakaupo lang, samantalang siya busy sa kusina, di magkanta ugaga. So sabi niya, Jesus, sabihan mo naman yung kapatid ko, tulungan ako doon sa kusina. Sabi ni Jesus sa kanya, Martha, nasumpungan ni Mary yung isang bagay na pinakamahalaga. Nakita ni Mary na mas mahalaga yung time with Jesus kaysa sa ibang bagay. Sabi ni Saint Augustine, isa po ito sa mga church fathers, sabi niya, to fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him is the greatest achievement. So mga youth, bago ka kiligin sa crush mo, kay Lord ka muna kiligin. Bago ka ma-fall in love, bago ka ma-fall kung kani-kanino, kay Lord ka muna ma-fall in love. Sabi niya, to fall in love with God is the greatest romance. Kung kani-kanina tayo kinikilig, kumusta naman si Lord? Kinikilig ka ba kay Lord? Nagdi-desire ka ba na makaparoon sa kanyang presensya, masamba siya, mapuri siya? To seek Him is the greatest adventure. To find Him is the greatest achievement. You know, kahit na gaano pa kataas ang marating mo sa iyong buhay, kung wala kang Diyos, kung wala si Kristo sa puso mo, walang saysay, walang kabuluhan ang lahat ng iyong achievement. Sabi ni Saint Augustine, to find Him is the greatest achievement. Mga kapatid, huwag nating ipagpalit ang ating relasyon kay Jesus sa kahit anong bagay. Ang tunay na direksyon ng ating buhay ay papunta sa Kanya. Wala tayong dapat ibang direksyon, kundi papunta lang sa Kanya. Yan ang tunay na direksyon ng ating buhay. The question now is, do you truly know Jesus? Kilala mo ba si Jesus? Baka kilala mo siya sa isip lang, pero wala siya sa iyong puso. Do you truly know Jesus? Not just know about Him, but know Him personally.
ilalabas siya ng personal. Point number 2, we are called to Christ-likeness, the direction of discipleship. Jesus said, "Follow me and I will make you fishers of men." Ang ibig sabihin nito, if you walk with me, I will change you. Ito sinasabi niya sa atin. Ito sinabi niya sa mga disciples. Nung sinabi niyang, "Follow me." Kapag sumunod ka sa akin, babaguhin kita. Ito po ang deal ni Jesus sa atin. Kapag sumunod tayo sa Kanya ng all-in, without reservation, 100% obedience, 100% follower of Jesus, ang sabi niya, if you walk with me, I will change you. Hindi sinabi ni Jesus, ayusin mo muna ang sarili mo sa kakasunod. Nung po sinabihan niyang sumunod sa Kanya itong mga disciples, hindi na sila nagpatumpik-timpik. Sinabi nila sa kanila, Jesus, follow me. Hindi naman sinabihan na, mag-ayos muna kayo, baguhin niyo muna yung sarili niyo, magpakabait muna kayo. Gumawa muna kayo mabubuti, saka kayo sumunod sa akin. Hindi po ganun ang kanila sinabi. Follow me. If you walk with me, I will change you. Akong bahala sa iyo. I will meet you where you are. So, yung pagbabago po, iniisip kasi natin, baka iniisip natin na kailangan baguhin ko sarili ko. Mga kapatid, hindi po natin trabaho yan. Transformation is not our work. It's Christ's work. Trabaho po ng Panginoon yan. Yung transformation. Kaya nga, kahit na anong gigil mong baguhin yung asawa mo, o yung kaibigan mo, o yung kapatid mo, hindi mo talaga mababago yan. Because hindi natin trabaho yan. Trabaho ng Panginoon yan, ang magbago. Yes, we can pray na magbago yung ating mga kasama sa bahay, magbago yung ating mga kaklase, magbago yung ating mga kaibigan, magbago yung ating kapitbahay. May kwento nga dati, di ba? Yung kapitbahay niya, araw-araw, tinatapunan ng basura yung kanyang bakuran. So pinagpipray niya, Lord, baguhin mo itong aking kapitbahay. Tinatapunan akong basura araw-araw. Nakakainis na, Lord. Baguhin niyo po itong aking kapitbahay. No? Alam niyo po, hindi binago yung kanyang kapitbahay. Ang binago, yung nagpipray mismo. Binago ng Lord yung kanyang attitude. So, nung naging mabait siya sa kanyang kapitbahay, nahiya na yung kapitbahay na magtapon ng basura doon sa harapan niya. Minsan, akala natin tayo magbabago sa tao. Hindi. Trabaho ng Panginoon yan. Huwag natin gagawa ng trabaho ng Panginoon. Minsan, akala natin tayo magbabago sa sarili natin. Hindi. Si Lord ang bahala magbago sa atin. It's not our work. It's Christ's work. No? Isang araw, tinanong yung pater, yung magpapalayo. Tinanong siya, kung paano niya nalalaman kapag tapos ng gawin yung palayok. So, paano malalaman na tapos na yung palayok? Sabi niya, kapag nakita ko na yung mukha ko doon sa clay, doon ko nalalaman na tapos na. Kapag nakita niya, tinignan niya yung clay, kapag nakita niya yung mukha doon, na salamin niya, na parang salamin na, doon niya nalalaman na tapos na yung palayok. Ganon din po si Lord. Hindi siya titigil sa paghubog sa atin hanggang hindi niya makita yung imahin niya sa buhay natin. Because yun po yung ating ultimate goal sa ating buhay. Yun po yung ultimate goal ng Panginoon sa ating buhay. Na tayo po ay maging kawangis niya. Na tayo ay maging katulad niya. To be like Christ. Christ-likeness. Ito po yung goal ng sanctification sa ating buhay. So that tayo po ay maging katulad ni Kristo. Huwag po akong tutularan ninyo. Alam ko, gwapo ako, pero huwag niyo akong tutularan. Ang Panginoon po ang tutularan natin. Given na yun. Wala na tayo pagtatalunan doon. Pero, hindi ako ang dapat tutularan ninyo, kundi ang Panginoon. Siya po ang ating dapat tutularan. Christ-likeness. Si Lord po ang bahalang humubog sa atin hanggang sa makita niya yung kanyang imahe sa buhay natin.
So, itong mga disciples, nung sila po sumunod kay Jesus all in, the fishermen, so the disciples were changed. Nagbago po kanilang buhay. From fishermen to fishers of men. From cowards to courageous. From ordinary men to extraordinary witnesses. Mga ordinaryong tao lamang din po sila. Mga mangingisda nga lamang, hindi nga nakapagtapos ng college. Mga fishermen. But they became fishers of men. Ginamit sila ng Panginoon mightily sa kanyang ministry because sumunod sila kay Jesus all in. From cowards, mga duwag po ito. Makikita po natin nung si Jesus inaresto, saan sila napunta? Saan pinulot itong mga disciples? Nagkawalaan, kanya-kanyang takbo. Nung hindi pa inaaresto si Jesus, may nagsasabi sa kanila na, sabi niya, sasamahan kita, Panginoon, hanggang kamatayan. Handa akong ialay ang buhay ko para sa iyo. Nung inaresto si Jesus, nasa na sila? Kanya-kanyang takbo, kanya-kanyang takas. But then, later on, alam lang po natin ang history, napaka-courageous itong mga disciples na ito. At wala na silang kinatatakutan nung sila po ay binago ng Panginoon at nung sila po ay pinuspos ng Espiritu Santo. From ordinary men, they became extraordinary witnesses. In Acts chapter 4, verse 13, sabi doon, they took note that these men had been with Jesus. That's the secret. Ito po mga tao ito, kasama ni Jesus for 3 years. At ito po yung nakita ng mga tao. Sabi doon, they took note that these men had been with Jesus. You know, being with Jesus changes us. Kahit araw-araw niyong samahan ako, kahit araw-araw ko sumama sa akin, hindi mababago yung pag-uugali niyo. Yes, pwede sigurong mabago ng konti. Kung araw-araw ka sasama sa akin, pwede mabago ng konti. Pwede lumala. Pwede lumala ka pa kaysa dati. No? Pero kung si Jesus po ang kasama natin, tiyak, mababago ang ating buhay. Kapag laging kasama mo si Jesus, mapapansin ng tao yan. Hindi dahil sa marami ka ng alam sa Bible, kundi dahil sa pagbabago ng ugali mo, sa pagbabago ng puso mo, sa pagbabago ng pananaw mo. Makikita ng mga tao yan. Kapag lagi mong kasama si Jesus, being with Jesus changes us. Itong mga disciples, because they had been with Jesus for the past 3 years of their lives, sila po ay unti-unting binago ng Diyos. Unti-unti, araw-araw, sila po ay binabago ng Diyos. Pero minsan, mahirap itong transformation na ito na sinasabi. Hindi madali yan. Sa Luke chapter 9, verse 23, sabi ni Jesus, if anyone would come after me, pakinggan po natin ito, sabi niya, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Mabigat po ito. Hindi madali ito. Sabi niya, kung gusto niyo sumunod ka sa akin, deny yourself. Take up your cross daily. Hindi lang every Sunday, hindi lang every Saturday. Daily. Sabi niya, take up your cross daily and follow me. Kaya mga kapatid, mahirap talaga magbago. Diba? Napakinggan na nga natin, kinanta pa nga. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Diba? Mahirap talaga itong pagbabagong ito. Minsan masakit. Kasi, sabi ni Jesus, take up your cross daily. Kailangan ipako natin yung ating sarili. Ipako sa krus yung ating sarili. Ipako sa krus yung ating sariling kagustuhan. Pero tandaan mo, bawat pagsuko ay isang hakbang palapit sa pagkakatulad kay Kristo. Every surrender is one step at a time of being Christ-like. Unti-unti lang. Hindi naman kailangan biglain. Ganoon naman yung proseso na ginagawa ng Panginoon sa atin. Unti-unti, araw-araw, binabago niya tayo. Basta magpasakop lang tayo, sumunod tayo sa Kanya. The question now is, are you moving in the direction of Christ-likeness or
are you staying the same? Mahirap po yung stagnant, bumabaho. Amoy niyo mo yung katabi mo. Diba? Pansinin mo yung body of water. Kapag stagnant yan, bumabaho. Umiitim ang tubig. Kasi kailangan tuloy-tuloy ang agos. So, kapag tayo naging stagnant sa ating Christian life, hindi tayo lalago. Magiging baby Christian tayo palagi. Ang kalalabasan mo niyan, bonjing. Diba? 30 years ka na Christian, baby pa rin. Bonjing ang labas. So, we have to move in the direction of Christ-likeness. Huwag tayo maging stagnant. Point number 3, we are called to call others to Christ. The direction of mission. Jesus didn't just say, follow me. Hindi lang sinabing follow me. Sabi niya, I will make you fishers of men. Nung sinabi niya sa mga disciples, yung magkapatid na James and John, yung magkapatid na Peter and Andrew, nung sinabi ni Jesus sa kanila na follow me, may kasunod yun. Sabi niya, I will make you fishers of men. That means once we follow Jesus, He sends us out to bring others to Him. Nung sinabihan sila ni Jesus na follow me, sabi ni Jesus sa kanila, follow me at mag+1 ka. Amen? Itong Matthew 28:19-20, gasgas na sa atin ito. Lagi natin itong narinig. Halos every Sunday, narinig natin itong Matthew 28:19-20. Go and make disciples of all nations. Ito yung direksyon ng bawat tagasunod ni Kristo. Ito yung ating misyon. Parang ilaw tayo sa madilim na lugar. Hindi pwedeng manatiling nakatago. Ang ilaw hindi dapat itinatago. Paano ka magbibigay ng liwanag kung tatakpan mo yung ilaw, kung itatago mo yung ilaw? Hindi natin kailangan maging sikat, hindi natin kailangan maging popular o kilala. Basta hayaan nating magliwanag si Jesus sa buhay natin. Ang tanong, paano ba natin dadalhin ang iba kay Kristo? Paano nga ba? Tanungin natin si Miguel. Nakailang +1 ka na ba? Tanungin niyo si Miguel. So, paano nga ba natin dadalhin ang iba kay Kristo? Siyempre, una, through our lives. Ano bang nakikita ng iba sa buhay mo kapag tinitingnan ka nila? Baka naman walang nakikita ang pagbabago. So, kapag tinitingnan nila yung buhay natin, dapat si Jesus ang makikita nila sa buhay natin. Let Jesus, or let people see Jesus in us. Yung transformed lives natin, yung buhay na binago ni Kristo, this is the loudest message we can preach. Kahit na magsisigaw ka pa rin sa talipapa, God loves you, pero wala namang makikita ang pagbabago sa buhay mo, baliwala. Yung binagong buhay, ito yung pinaka-loudest message na maaaring marinig at makita ng mga tao sa atin. Number 2, through our words. Huwag tayong mahiyang magkwento ng kabutihan ni Lord sa buhay natin. Hindi nga tayo nahihiya magkwento ng paborito nating mga, ano ba yun? Yung mga K-pop. Hindi nga tayo nahihiyang magkwento ng paborito nating anime. Hindi nga tayo nahihiyang magkwento ng buhay ng paborito nating artista. Dapat ganun din. Kapag tungkol kay Lord, huwag tayong mahiyang magkwento ng kabutihan ni Lord sa buhay natin. Sabi sa Romans 10:17, faith comes from hearing the word of Christ. Paano sila mananampalataya kung wala silang naririnig? Paano sila makakarinig kung walang isinugo?
So tayo po yung sinusugo ng Diyos sa mundo para ang mundo ay makarinig ng salita ng Diyos at sila'y manampalataya. Sabi sa Romans, again, faith comes from hearing the word of Christ. Romans 10:17. Na siyempre, through our actions. Mag-pray tayo para sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord. Mas maganda ka kung meron kang listahan eh. Ilista mo sa isa. Yung mga taong gusto mo makakilala sa Panginoon. Ilista mo. Iluhod mo sa Panginoon. Pag-pray mo araw-araw, huwag mong titigilan hanggang sila nakakilala sa Panginoon. Kaya nga tayo nandito ngayon, meron nag-pray sa atin. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon, meron nag-pray sa atin. Kaya mag-pray tayo para sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. And then, we can involve in missions. We can be involved in missions work sa pamagitan ng pagbibigay. Magbigay tayo para sa misyon. At kung tinatawag tayo to go where God sends you, then mag-respond tayo. Sumunod tayo. Kaya ako ay umaasa ako na someday merong tatawagin ng Diyos dito sa atin to go out. Kung hindi man dito sa Pilipinas, baka dun sa Russia o sa China o sa so who knows, isa sa atin dito ay magmi-mission pala. So kung tinatawag ka ng Diyos to go, hindi lang outside the Philippines, hindi lang within the Philippines, nilagay ka ng Panginoon dyan sa trabaho mo ngayon. Nilagay ka ng Panginoon dyan sa school mo ngayon. Nilagay ka ng Panginoon dyan sa family mo. Nilagay ka ng Panginoon dyan sa neighborhood mo. Hindi aksidente yan. Lahat yan ay ayon sa plano ng Diyos. You are there so that people will see Jesus in you. Kaya ka naririyan, nilagay ka ng Diyos dyan para makita ng mga tao si Jesus sa pamagitan ng buhay mo. Now, the question is, sino ang pwedeng makakilala kay Jesus dahil sa buhay mo? So, in conclusion, yan. Kapag narinig nyo na yung in conclusion, ibig sabihin, matatapos na tayo. Ito naman hinihintay nyo di ba? Kunwari pa kayo. So, in conclusion, mga kapatid, this is our one direction. We are called to Christ, and that's relationship. We are called to Christ-likeness, and that's discipleship. And we are called to call others to Christ, and that's our mission. Sa mundo na puno ng ingay at iba't ibang direksyon, isa lang talaga ang dapat nating tahakin, ang direksyon ni Jesus. Like the disciples, let us leave behind our nets and boats. Kung anuman ang humahadlang sa atin, ito po yung nire-represent ng nets and boats sa ating modern times. Ano man yung humahadlang sa atin, to follow Jesus completely, let us leave that barriers, hindrances. Let us leave those nets and boats behind, and let us follow Jesus completely. And let us go all in one direction toward Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagtawag mo sa amin na sumunod sa iyo. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na nawawala kami sa direksyon. Sa mga panahon na mas inuuna namin ang aming sariling plano. Tulungan niyo po kaming mas makilala ka, mas maging katulad mo, at mas maibahagi ka namin sa iba. Gamitin niyo po kami bilang ilaw at asin sa lugar kung saan mo kami inilagay. Lord Jesus, lead us in one direction, following you with all our hearts. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Salamat, Pastor Rapi, sa napakagandang message na nag-inspire sa amin. Mga practical na pangangaral ng ating Panginoon para gawin natin sa ating buhay Kristiyano. So, as we continue in our worship, let us prepare our hearts to give our tithes and offering para po sa ating Panginoon. Sabi po rito sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give,
not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So, kapag po tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, hindi lang puso at oras ang ating ibinibigay, kundi pati na rin ang ating mga resources. So, sa pagbibigay natin, hindi po ito bayad, no? Hindi po ito yung ating parang in return, no? Susuklian natin ang ating Panginoon. Kundi ito po yung ating pagsunod at pasasalamat po para sa ating Panginoon sa patuloy niyang pag-ibig sa atin at yung grace niya na ipinagkakaloob sa atin araw-araw. So, kaya po, habang po tayo nagbibigay ngayon, let's remember, we are not just giving an amount, we are expressing our love and obedience to our Lord who gave everything for us. So, let's give with joy, with faith, and with one heart, following Jesus in this act of worship. So, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Heavenly Father, maraming po salamat sa lahat ng biyayang aming tinatanggap mula sa inyo araw-araw. Ngayon po ay binabalik namin sa inyo ang aming mga handog, naway ito'y maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Lord, bless every cheerful giver. Gamitin niyo po ang mga kaloob na ito upang mapalagana pa po ang inyong mga gawain. At mas maraming kaluluwa pa ang makakilala sa inyo. Salamat po dahil sa bawat pagbibigay, tinuturuan niyo po kaming maging mas katulad ninyo mapagbigay at tapat. We honor you with our giving. In Jesus' name, amen. So, pwede na po tayong magbigay with a cheerful heart. Good morning muli sa bawat isa sa atin and welcome ang mga anak ng Diyos na masigasig na nagpupunta dito sa bahay sambahan. So, salamat sa mga kapatiran natin na tumayo ngayong araw na ito. Sa ating praise and worship team, pinangunahan tayo ni Eliza Malang at ni Sister Lay Galito. So, ang kanyang backup naman, si Ate Mercy Losada, tsaka si Micaela. So, salamat sa inyong pagpa-practice kahapon. And then, sa guitarist natin, si Hendrik at si Jermaine. Bass naman, si Robic. At ang drummer natin, si Jasper Taton. So, maraming salamat sa inyong mga talent na ipinagkakaloob lagi pa para sa ating Panginoon. So, ang prayer meeting natin ay every Wednesday at 8 p.m. Salamat sa mga umattend nung last Wednesday. So, wala po tayong youth small group mamaya kasi meron po silang gawain din mamayang hapon. Salamat sa children ministry natin na nag-sponsor last week, si Earl Maberry. Thank you, Earl. And then this afternoon, ang Taton family. So, salamat sa mga teachers natin na patuloy na sumusuporta din para magturo sa ating mga children. And then, mamaya po ito after ng 3 p.m. po ito, ating Children Sunday School. Don't watch naman, salamat din kahapon yung mga umaten. 5:30 a.m. po ito every Saturday. So, salamat din sa ating mga cleaners kahapon, ang men at women. So, next Saturday naman, mga youth and young pro ang maglilinis. Okay. So, mamaya, meron tayong youth outdoor fellowship at 4 p.m. Ang venue ay sa Bridgetown. Meet up natin dito sa church. Tama po ba? Okay. So, yung mga youth, mga young people, mamaya kayo, 4 p.m. So, Zone 2 Men's Fellowship, meron po tayong gawain sa October 12. Ngayon yun. Mamaya.
Okay, ang team nila ay Kingdom of Men, Living Beyond Ourselves. Ang venue ay medyo malayo-layo sa Lakeside Christian Church. Ang speaker nila ay si Pastor Mark Anthony Adayo. May registration fee na 100 pesos. Yun. Okay. Ayan. Belated happy birthday kay Kian noong October 8. Saan si Kian? Ha? Ibihika. So, belated happy birthday. And then, kahapon, si Sister Mansuet Miguel. Yung mga narito kahapon. So, belated happy birthday kay Ate Mansuet. And then, ngayon, October 12, kay Rovic. 15, Annalyn Domdom. 24, si Pastor Rafi. And also, si Elson Miranda. 26, si Pastor Jancy. Go-blow out na tayo ni Pastor mamaya. So, October 31, si Gerald Subidi. Happy birthday, Gerald. Okay. So, yun lamang po ang aking announcement. Magandang umaga po sa lahat. May pahabol po sila, Ate Lay. May potluck daw po next Sunday. So, you know the drill. So, dala na lang po tayo ng food na pwede nating i-share para pagsalusaluhan po natin after service next Sunday. Yon. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po'y mag-awitang muli. Bigyan natin ng awiting papuri ang Panginoon.
sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa inyong presensya sa aming worship service today. And we thank you, Lord, sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na may iisang direksyon lang na dapat naming tahakin. Ito po ay ang pagsunod sa inyo, Panginoong Jesus. Lord, we thank you for speaking to our hearts today. Tulungan niyo po kaming isabuhay ang lahat ng aming narinig na hindi lang kami magiging mga tagapakinig, kundi kami po ay maging tagasunod din at tagaganap ng inyong kalooban. As we leave this place, may our lives continue to reflect your love and your purpose. Palakasin niyo po ang aming mga pananampalataya at patuloy niyo po kaming gabayan sa tamang landas. May we walk together as one church with one heart, one vision, and one direction to follow you and make you known to others. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. As you go out today, may you walk in one direction, following Jesus with one heart, one faith, and one purpose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you all.